Narito po ako ngayon sa himpilan ng Love Radio upang kapanayamin ng isang mahalagang personalidad na nasa likod ng aking thesis. Miss Nicole Yala, ang isa sa mga host ng Tambalang Balasubas at Balahura. Hello po, Miss Nicole. Hello, and welcome to Love Radio ng Bonggang-Bongga. Kailan po ba nag-umpisa ang tambalan? Ang tambalan, ang birthday ng tambalan is March 5 years ago. So, 5 years na ang tambalan. Yun. 2005 po. 2004 ata. 2004. Saan po ba kinuha yung pamagat ng show nyo, yung Tambalang Balasubas at Balahura? Kasi important para sa isang radio station na makapag-establish ng recall. So, ibig sabihin nun, kailangan gumawa ka at mag-isip ka ng iba't ibang ways para matandaan ka ng tao. So, nung na-create yung tandem namin ni Christopher, we wanted a name na pag naiisip ng tao, parang, wow, ano yung pangalan na yun? Bakit Balasubas? Bakit Balahura? So, kaya namin naisip na gano'n. Wala lang, actually, hindi siya malalimang brainstorming, hindi rin siya malalimang pag-iisip, kasi ginagamit ko na yung Balahura. So, sabi ko, kung may Balahura, kung na babae, nagpa-pertain to a girl, syempre dapat may male counterpart yun. So, yun yung ginawa namin. Balasubas na isa. Yun. Pero hindi namin minimean na we don't mean Balasubas at Balahura in a negative way. Ang iniisip lang namin sa Balasubas at Balahura, naughty, maingay, makulit, gano'n. So, ano pong meron sa tambalan na wala sa ibang programa sa radyo? Una sa lahat, artistahin kami. Nakakainis naman niya eh. Alam mo yun, sumpa na yung kagandahan. Hindi, una sa lahat, lagi namin sinasabi na ito ang tambalan na pilit ginagaya pero hindi makuha ang timpla. Yun. Kasi, napakadali lang na mag-create ng tambalan. Napakadali lang na mag-create ng isang tandem. Kunyari, isang magaling na babaeng DJ, isang magaling na lalaking DJ, pagsamahin mo napakadali. Pero, yung makuha mo yung tamang timpla, yung chemistry, yun ang medyo mahirap. Yun yung kung isang bagay na hindi namin maipaliwanag ni Christopher. Sobrang galing ng chemistry talaga namin. Alam mo yung kaya kong tapusin yung sinasabi niya, kaya niyang tapusin yung sinasabi ko, ganon. Tinginan pa lang namin, alam namin na tawang-tawa na kami, or tinginan pa lang namin, alam na namin na kailangan na naming tumigil kasi baka over na kami, mga ganon. So, chemistry, yun talaga. Kasama po ba sa mga layunin ng tambalan ang i-revolutionize o baguhin ang tradisyonal na estilo ng disc jockey? Of course. Kaya nga after na-create yung tambalan, kung manonotice ninyo sa ibang radio stations, nag-create na rin sila ng tambalan. Kasi parang doon nila na-realize na, wow, patok pala na magkaroon ng ganitong klaseng tandem on radio. So, that is a form of revolutionizing. When yung ibang radio stations, they just follow at na-realize nila. Kasi ang isang radio station, pag ginagaya siya, it's actually very flattering. Alam mo yun? Kasi syempre, imitation is the sincerest form of flattery. Kung hindi patok yan, bakit ka gagayahin? Diba? Bakit pang mag-e-effort ang isang istasyon para gayahin? Kasi pumapatok at magaling. So, yun. Paano niyo po hina-handle naman yung mga issues na paminsan-minsan kinakasangutan ng Naniniwala kasi kami that publicity, whether positive or negative, still is publicity. At yung tambalan naman, wala siyang kahit anong intensyon na negative sa kahit sino. So, we can't please everybody. Kasi kung halimbawang susubukan natin i-please ang lahat ng tao, good luck naman sa ating mga buhay, hindi tayo magiging masaya. So, as much as possible, wala naman kami bang ginawa kundi mag-spread ng happiness. So, kung meron mang mga negative na issues, hindi na lang namin sila pinapansin. Unless sobrang below the belt. Pero wala pa naman kaming ganun talaga eh. Never pa kami na-suspend. Never naman may sumugod dito na galit. Wala namang ganun. So, siguro may mga little comments na ganito, ganyan. Binabrush off na lang namin. Hindi na lang namin masyadong pinapansin. Kasi hindi ka na lang na magpapa-apekto. Kasi alam mo na sa iyong sarili, wala kang ginagawang masama. Saka the fact na pinag-uusapan ka, 'di ba? It only means sikat ka siguro, 'di ba? Para pag-usapan ka ng bonggang-bongga at para mag-effort silang pag-usapan ka whether it is negative or positive, it means patok ka ng bongga. Sa lahat po ng mga DJs na naririnig ko sa radyo, parang kayo pa lang po yung kilala ko na nagkaroon na ng IOP. So, sa tingin niyo po, actually, wala kayong naitulong ng tambalan? Kaya,
pagkakaroon ni Pulahan? Oo, hindi naman kami magkakaroon ng tambalan ng album ni Christopher kung walang tambalan, di ba? Meron na naman. Meron sa isang high-end na radio station na nagkaroon sila ng album. Pero I don't think nasundan na yun. Yun. Nauna po. Bago tayo. Oo, 14 years ago, matagal na. Sobrang tagal na. Pero first time ever sa ganitong klase ng format na magkaroon ng bonggang album. And, oo, nakadalawa pa. This is our second actually, diba? So, siguro yung clamor para magkaroon ng tambalan na mapapakinggan ninyo even if wala kami sa radio. Diba? Ganun katindi yung clamor. Kaya kami nagkaroon ng album. Siya pumatok din talaga. Siya, kita mo naman sa mall show, diba? Tinatao naman siya. Ilang beses na kami nakapag-host ng mga mall shows ng ibang mga artists na hindi ganun kadami ng katao kumpara dun sa tao na tinatao kami pag tambalan mall show. Final question po, Miss Nicole. Ano pong mensahe niyo sa mga aspiring DJs in the near future? Para maging para maging bonggang DJ kayo, ang lagi nyo isipin, kailangan mas magaling kayo sa amin. Ganon. Hindi pwedeng gusto mo lang maging DJ. Kasi syempre, hanggat meron dyan na magaling, ang lagi mo dapat isipin, mas magaling ako sa kanya. Diba? Hindi pa pinapanganak yung tao mas magaling sa aming dalawa ni Christopher sa ngayon, diba? Maliban na lang dun sa ibang mga DJs na kasama namin kasi equally magkakapareho kami ng galing. Ganun. So, I guess most importantly is for you to be very passionate about your job. Kasi kung gustong-gusto mo at mahal na mahal mo ang trabaho mo, walang rason para hindi maging bongga ito para sa'yo. Walang rason para hindi, everything, kasi if you love your job so much, everything will just come out naturally and easily for you. So, mas mapapadali yung lahat ng bagay para sa'yo. So, love what you're doing, be passionate about it. Parang katulad lang yan ng pag-aaral eh. Kung nag-aaral ka, kakarinin mo ang pag-aaral. Kung ito na nagtatrabaho ka, kakarinin mo rin yung pagtatrabaho. Saka nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumusuporta. Ang important din kasi is huwag mo kakalimutan kung saan ka din nanggaling at kung saan ka din nagsimula. At hindi mo kakalimutan yung mga taong naniniwala sa iyo. So maraming salamat po, Miss Nicole, sa panahon na ito. At isang malaking karangalan po. Thank you and good luck sa inyong piece.